Ito po ang PBS Radyo ng Bayan. Kami nasa 738 kHz sa inyong AM dial dito sa Mega Manila. At syempre sa bayang napapakinggan sa lahat ng himpilan ng PBS Radyo ng Bayan nationwide. Kasama dyan ang DZRM Radio Magazine 1278 kHz. Ang oras sa buong Pilipinas, 11 minutes na makalipas ang alas 11 ng umaga. Narito na ang Serbisyong Todo-Todo sa Radyo ng Bayan. Programang tumatalakay sa mga usapin para sa mga lingkod bayan at mga mamamayan, kumikilala sa katangi-tanging paglilingkod ng mga public servants. Serbisyong Todo-Todo sa Radyo ng Bayan, magkatuwang na ihahatid sa inyo ng Civil Service Commission at ng PBS Radyo ng Bayan nationwide. Serbisyong Todo-Todo sa Radyo ng Bayan. Muli isang magandang Miyerkules ng umaga po sa inyo lahat mga kaibigan. Welcome po sa programang Serbisyong Todo-Todo. Napapakinggan dito pa rin sa Radyo ng Bayan tuwing Wednesday 11 a.m. to 12 noon. At ngayon po mga kaibigan ang unang Miyerkules ng Abril. Pagkatapos po ng bakasyon na mahaba-haba, yung Holy Week, balik trabaho naman yung mga civil servants, balik trabaho din ang mga empleyado, although mga estudyante bakasyon ho ngayon, yung iba abala sa graduation, yung iba abala naman sa outing, yung iba naman abala sa pag-enroll sa kanilang summer classes kung meron man. Ang ating pong co-anchor at kapwa lingkod bayan dito po sa programa, si Director Liza Agamata, ay nasa isang conference po sa Tagaytay. Meron po silang team building on change management. Pero siyempre dahil po sa advanced na teknolohiya, makakasama natin siya sa linya ng komunikasyon maya-maya para maghatid din ng latest tungkol naman sa mga kaganapan doon sa Tagaytay, doon sa kanilang conference doon. Team building on change management. At ngayon po ang unang Miyerkules ng buwan ng Abril mga kaibigan, mahalaga po mga topics na pag-uusapan natin. Kasama ko sa mga pag-uusapan natin ngayon ay ito hong Republic Act number 10154. Ito po yung an act requiring all government agencies to ensure the early release of the retirement pay, pensions, gratuities, and other benefits of retiring government employees. May Republic Act pala na gano'n, ha? At mamaya makakasama rin natin ang dalawa po sa mga members ng Department of Loans and Credit Information Technology Subsector diyan po sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Yung pong kanilang unit ang tumanggap ng Presidential Lingkod Bayan Award noong 2008. At yan ho, malalaman natin kung ano yung mga kapaki-pakinabang na formulate nung kanilang unit na siyang, kumbaga, pinagbasihan para gawaran sila ng ng karangalan na yan, Presidential Lingkod Bayan Award. Siyempre, meron din tayong mga trivia na ni-research naman ni Miss Dita, maya-maya ho yan. Okay? May trivia tayo. At syempre, pagdating ho ng ganitong summer, Abril, Mayo, isa ho sa mga dinarayo ng mga turista ay ang mga festivals dito sa atin sa Pilipinas. Festivals. Buwan ng Abril at Mayo, marami pong kapistahan ang pinagdiriwang sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ayan, okay. Ayon po sa isang website, ito yung lakbaypilipinas.com, kasalukuyang ipinagdiriwang ang Banana Festival. Ito ho ay sa La Castellana, Negros Occidental. At ito, Quezong Puti Festival sa Santa Cruz, Laguna. Nako, marami nag-outing din dyan sa Laguna. Quezong Puti Festival sa Santa Cruz, Laguna.
At ngayong araw na itong simula naman ng Liliw Gat Tayaw Footwear Festival sa Liliw, Laguna. Kasi pag sinabing Liliw, home of quality at magaganda na footwear, mga kakaibang sandals at tsinelas. Pag sinabing gawang Liliw, ayan, the best yan. Ha? Meron din hong Moriones Festival sa Marinduque, Turugpo Festival sa Carigara, Leyte, kung saan nagaganap po ang mga Carabao at horse fights. Tampisaw Festival sa Concepcion, Iloilo, kung saan ang sentro naman ng 3 araw ho na pagdiriwang ay ang mga environmental activities. Sanduguan Festival sa Calapan Oriental, Mindoro. Ito pa isa, Bangus Festival sa Dagupan at Pistay Dayat sa Lingayen, Pangasinan. Pagka Pangasinan talaga naiisip natin palagi, lalo na pagka ganitong malapit na oras ng tanghalian, bangus, di ba? At ito po, isama nyo na rin ho sa inyong mga itinerary ang mga festivals na aming nabanggit. Dahil siyempre, gaya nga ng palaging sinasabi ng Department of Tourism, it's more fun in the Philippines. At para po sa marami pang trivia, tutok lang kayo dito sa Serbisyong Todo-Todo. At sa Miyerkules, tungkol saan kaya mga trivia naman na ihatid sa atin ni Miss Dita. Abangan ho yan, ha? Sa aming pagbabalik maya-maya mga kaibigan, makakasama na natin ang ating dalawang bisita mula po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Director Raysan Gantuangco at Miss Lea Ozar. Yan po ay sa pagbabalik maya-maya lang ng Serbisyong Todo-Todo sa Radyo ng Bayan. Oras natin, 17 minutes na makalipas ang alas 11 ng umaga. Okay. Tuloy na po tayo mga kaibigan sa ikalawang bahagi ng ating paglilingkod bayan ngayong Wednesday, April 3, 2013. Noong pong pangalawang episode natin, second episode ng programang Serbisyong Todo-Todo, kung niyo pong maalala, nakasama natin noon, ito pong si Director Belia Santos ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nakasama ho natin siya noon, second episode. At siya ho ay isang 2012 Presidential Lingkod Bayan Awardee. Ngayon naman po mga kapanauhin natin mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas din. Sila ho ay kasama sa grupong nagdisenyo at nagpatupad ng Electronic Rediscounting System o e-rediscounting kung tawagin, na malaki pong naitulong sa mabilis at maayos na loan processing at iba pang mga bank activities. Nagwagi po ng Presidential Lingkod Bayan Award noong 2008 sa ilalim po ng group category. Ito ho yung mga bisita natin ngayon. Yung group nila sa Department of Loans and Credit ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisita ho natin mga kaibigan, let's welcome Director Raysan Gantuangco at si Miss Lea Ozar. Director, sir, magandang umaga po. Magandang umaga, Mr. Alan. Yes, sir. At welcome po sa programang Serbisyong Todo-Todo sa Radyo ng Bayan. Miss Lea Ozar, good morning, ma'am. Magandang umaga, Mr. Alan. Ayan, okay. Si Director Raysan, tatanungin ko, gaano kalaki po yung unit ninyo sa Bangko Sentral ng Pilipinas? Like, ilang tauhan po yung bumubuo doon sa pinaka-unit po ninyo, sir? Sa kinabibilangan naming Department of Loans and Credit, medyo malaki po ang unit na to. Ang total number ng personnel namin doon ay 130. Okay. Pero doon sa unit na nagpa-manage ng i-rediscounting at lending operation, direct lending po, nagna-number ho ng around 30 persons. 30 persons. Okay, okay. At bigyan mo nga kami sir ng background doon sa proseso na naidisenyo ng unit na yon na siyang naging basihan para sa pagtanggap ng parangal na ito, sir. Doon po ng inyong grupo. Sige. Siguro mahalaga na ibigay ko muna kung anong background ng Yes, please. pagpautang ng Bangko Opo, Sentral. please, opo. Under the charter ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mandato namin na magpautang sa bangko para siguruhin na there is enough liquidity in the market. So, yung pagpapautang namin sa mga bangko, ini-ensure namin na may sufficient volume of money
sa mga probinsya, sa mga kanayunan, of course dito sa ating mga syudad. Yun ang importante kasi sa inflation targeting namin at sa pagpapanatili ng overall financial stability. So nung inisip na paano ba na-disenyo itong electronic rediscounting system, bunsod ito sa instruction ng aming mahal na Governor Amando Titanco at of course ng aming Deputy Governor Diwa Ginigundo na i-improve namin yung delivery ng service sa countryside. And since we are in the business of lending to banks, inisip namin doon i-improve ang proseso. Dalawa yung in-improve namin dito, yung internal processes namin at yung pagre-release ng pera. So normally, under the manual process, kung saan kami nagsimula, Manual yan, process. manual Okay, process na yan, it takes around, pinakamabilis na dyan, 2 linggo hanggang umaabot ng 1 buwan bago ka makapag-release ng pera, lalo na yung mga nasa probinsya. So alam naman natin sa normal na mga umuutang, kung malapit ka sa opisina, mas makakautang ka. At kung malayo ka, magtatagal ang proseso. Ito ho mismo yung proseso ng yung pag-utang ng mga bangko, sa Bangko Sentral. Okay, opo. So, ganun yan. Kung sabihin natin, kung ikaw ay taga Leyte, Yan. dadalhin mo ang dokumento para umutang sa Bangko Sentral. So, magbabiyahe ka, ipoprocess namin ang application manually, magdidesisyon kami, magre-recommenda kami sa management. Opo. So, yun yung sinasabi ko na tumatagal ng hanggang 20 days bago ka makapag-release ng utang. Aha. So, ang essence nga, sabi ko sa mandato namin is maibigay mo yung pangangailangan ng liquidity ng market kung kailan niya kailangan. So, nagdisenyo kami ng sistema kung saan ang mga bangko pag nangutang, kung kailan siya nangutang, doon sa araw na yon makukuha niya kung ano yung in-apply niya na utang. Okay. Okay. At ito, kumbaga, ay dahil dun sa sistemang inyong binuo. Electronic. So, ang iniisip ko rito ay gumagamit tayo ng internet at mga kahalintulad na pasilidad, si Miss Lea. So, paano ho ang sistema nun? From 20 days, same day approval at matatanggap na nila yung kanilang hinihiram. Opo. Tama po yun. Gumagamit tayo dahil sa internet, naging posible yung electronic rediscounting system, yung automation. Kasi ang in-automate natin, hindi lang yung proseso sa Bangko Sentral, Opo. kundi yung proseso mismo na gagawin ng mga aplikanteng bangko sa bangko pa lang. Halimbawa, yung pag-prepare nila ng application, Yung mga papeles. loan application, pati yung mga kakailanganin pang papeles kasama ng kanilang loan application. So yun mismo sa umpisa pa lang, doon pa lang nag-umpisa na yung automation. Hindi na nila kailangang mag-type, mag-print ng marami pang papel at dokumento, kundi diretso na sila sa internet. Kumbaga yun na yung kanilang working paper, kung ano yung nakikita nila sa sistema. Tapos tatawid sa internet yung kanilang pinoprocess. Maging yung approval doon sa kanila. Hindi na yung papeles ang titingnan ng kanilang approver o kanilang mga maaring presidente nila, Opo. kundi yung mismong nakikita na nila sa computer. Ayun. So, limbawa, bangko mag-apply, meron siyang internet site na i-access Opo. at doon lalabas yung mga forms na kailangan nilang fill upan. Electronic ang forms. Okay. At pagkatapos noon, pag na-accomplish na nalagyan na ng kaukulang mga requirements, isi-send na nila yon doon sa inyo. Opo. At, Ang sending, internet din. Yes, through the Automated. internet. At syempre, doon sa office ninyo, tanggap nyo na rin yon. Ilang segundo lang ang Opo. lumipas, di ba? Tama po yun. At yun, may evaluate na kaagad. Yes po. Actually po, ang nag-evaluate na yung system. Okay, So wala na okay. po kaming evaluation wala na kaming manual na ginagawa. Very minimal ang manual intervention dito Wala sa na proseso. po, halos wala na talaga. Kasi pag sinend ng kanilang approver, yung kanilang loan application, Okay. tinanggap ng BSP, ibig sabihin po nun,
tama yung kanilang, na-evaluate na ng sistema. Okay. Na good yun. So yung sistema, kasama yun dun sa mga dinisenyo ninyo. Opo. Na pagka ganito, ay kulang, so babalik. Opo, Ay may checking na siya. pupunta sa step 2. Pero yung sistema na mismo ang nag-check noon. Opo. Yung dating ginagawa ng mga bank officers, Yes, tinitingnan kung tama ba ito, Oho. o may mali dun sa kanilang dokumento, o hindi tama yung amount, ganyan, o sobra yung kanilang ina-apply, ganyan. Nakikita na ng sistema yon. Okay. So hindi tatawid yung kanilang loan application kung may diferensya. Aha, ayun. So, ganun kabilis nga. Pero how long did it take your group, let's say, para, paano ba natin di-describe? Para more or less ma-perfect yung sistema. Ganon na imagine, na wala ng human intervention, submit mo lang lahat, pilapin mo lahat. Yung sistema nang mag-evaluate and then later on, kung approve, di-approve na kaagad, gaano katagal bago nyo more or less na perfect director? Halimbawa, yung pinakasistema na yon, sir. Nako, nagsimula itong ideya na to as early as 2004. Opo. Ang nakikita natin na may internet. Meron kaming computer group. Pero wala kaming makita na sistema at anumang application program sa merkado na pwede naming gamitin. Para doon. Wala kang makikita. So, this is a unique system eh. So, ang ginawa namin, pinulong namin lahat ng involved, yung IT, yung operations group, and of course, we involved top management kung paano yung gagawin na sistema. So, marami kaming mga inadapt na sistema from designing the business concept, kung paano ba siya gagawin, anong mga application program, anong mga equipment na gagamitin, paano mag-interact ang bangko. Nag-survey din kami sa mga bangko, so matagal itong proseso na to eh. And then ano ba yung mga risk na nakikita namin? So lahat yun kinonsider namin. And to think na since this is a unique system, talagang malaking balitaktakan yan sa pagtatalo between the operations group and the IT group eh. Kasi wala kang nakikitang ganun at ang pinatatakbo namin, hindi maliliit na pera. Milyones ang dumadaan sa sistema. At iyon na nakakatakot pag nagdidisenyo ka ng sistema eh. So with all that, it took us a little over 2 years to be able to come up with the system. And it took us around 4 to 5 months to test it. In-involve namin mismo yung bangko dito kung paano magsasubmit ng application, kung paano tingin nila mas magandang proseso, at yung, of course, yung kakabit ng mga regulasyon dito paggamit ng sistema. So, medyo matagal ito bago na-design from the concept design up to its implementation. So, of course, after 2006, when we implemented it, talagang nagsisimula ka pa lang ngayon lang nakita yung ating communication industry na gumagalaw na yung pera, actual from lender to borrower, from creditor to debtor, ng ganung kalaki. At we would need a great communication line, a big communication line from them. So we involved also some certain telecommunications agency to be part of the program kasi alam natin noon as early as 2006 parang Metro Manila lang talaga ang concentration ng communication internet facility at probinsya marami pa talagang wala. So some of our telecommunication agencies, our internet providers have been helpful in setting up new areas in the province para yung sinabi na nasa malayong probinsya, makautang Yun yung talagang target namin dahil yung mga nangakailangan ng mga entrepreneurs, small and medium enterprises namin, yun ang dapat makakuha ng pera At yun yung mga nasa probinsya. And that's the way we said that the system could deliver our credit to the most needy, especially those in need in the countryside. At ang isang aspeto ron, hanggang doon sa approval ng loan, dyan din ang daan sa internet, Ngayon yung pagtatransfer yung actual na pagtatransfer ng, halimbawa, kasi ito may involved na pera dito, yung hinihiram nga, kasama ho ba dun sa mga natutukan ng gusto ay yung aspeto ng seguridad? Kasi internet transactions, at siyempre, billions or probably billions of pesos ang transaksyon, pero dumadaan sa net na alam naman natin information highway yan, at baka naman somewhere along the way merong
maka-intercept, although encrypted yung mga yan, magkaroon ng mga alteration doon sa mga original data na nagpapalitan between the bank and your unit. Itong aspetong ito, kumusta po ang inyong mga safeguards o security measures dyan, sir? Iyan ang tuunan namin ng malaking pansin. Okay. Ang gumagamit kami ng three-way authentication system. So, doon sa side ng bangko, siyempre yan, may password yan eh. So, ini-enroll namin lahat ng users. So, pag enroll ng users, pati yung computer, ini-enroll namin kung sino lang ang makaka-access sa sistema ng e-discounting. At besides that, sa kanilang side, meron ding second validation yan. Yung checker niyan at ang approvers sa bank side, meron ding authentication yan, naka-enroll din sa amin. So, unique sa kanila, yung kanilang password at yung kanilang yung username at password. So, dadaan yan. Kailangan dumaan muna sa kanilang na-register yung computer, dumaan sa tatlong user, maker, checker, and approver nila bago ma-submit sa BSP. Okay. Pagdating naman sa BSP, napakaraming firewall naman yan. So maraming mga security features na inintroduce ang aming sistema noon. Now, aside from that, di ba na-interview natin si Miss Belia Santos? Opo. Kakabit ng sistema na to ang payment settlement system namin. So, kung ano man ang inaprobahan namin, siguradong pupunta lang siya sa bangko na naka-enroll doon sa payments and settlement system. So sigurado kami ng officer, authenticated namin, may security feature, dumaan sa sistema ng password namin, at ang paglalaga ka ng pera, pag-release ng loan namin, dadaan sa payment and settlement system na meron namang sarili ding authentication. So, very secure yung buong transaction namin ng pagpaputang. Yes, ma'am. Siguro may dagdag ko rin na hindi matatapos ang araw na hindi namin ma-check na ang kredito nung pera ay sa account ng ng bangko. Ini-imagine ko nga bang kinukwento ni Director, napakaraming layers ng seguridad ang dadaanan, para talagang matiyak na maayos, walang glitches, walang problema yung sistema na yan. Siguro bago tayo tuluyang magtapos, Miss Lea, kumusta naman po ang feedback ng mga bangko, ng iba pang mga stakeholders dito sa sistema ng ito'y nailagay na in place at pinapakinabangan na ng industriya ngayon, kung ikukumpara natin nung wala pa ito, kumusta ang feedback nila? Siyempre, maliban sa sobrang saya dahil napasimple ang sistema, what are the usual comments ng mga stakeholders dito sa bagong sistema na ito na disenyo ng inyong unit sa Bangko Sentral? Siguro po dun sa mga nakausap, dati ko po kasi nandun ako sa Systems Management Unit. Opo. Sa mga nakakausap kong bangko, kahit nung umpisa pa lamang, nagpapasalamat sila sa yung translation kasi nung sinabi nga ni Mr. Gantuangco kanina na from 20 days to about 5 to 10 minutes na meron na silang grant. Not even 20 minutes, ma'am. Yes, opo. At hindi po kasi hindi lang yung speed ang pinag-uusapan dito, kundi yung cost na natipid nila dun mula sa malayo, pupunta sila ng Maynila, yung tao na kailangan nilang papuntahin dito. Yes. At tapos yung ding mga nasa malayo na hindi posibleng makapag-rediscount dahil sa sobrang layo nila, naging posible dahil sa electronic rediscounting system. Ayun, okay. And with that, nais po nating pasalamatan ng mga naging bisita natin, Director Raysan Gantuangco and si Ms. Lea Ozar. Thank you po for joining us. Sila po ay mula doon sa unit ng Bangko Sentral na tinatawag po na Department of Loans and Credit and Information Technology Subsector ng Bangko Sentral. Sila po ay bahagi ng grupo na yon na tumanggap ng Presidential Lingkod Bayan Award noong 2008. Sir, salamat po for joining us this morning. Thank you, sir. Maraming salamat din sa pag-anyaya niyo sa amin. Opo. At siyempre, ma'am, salamat din po ng marami. Maraming salamat din po. Okay. At mga kaibigan, sa puntong ito, bago po natin ipakilala yung susunod nating panauhin, ay makikibalita tayo sa Tagaytay. Punta muna na tayo ng Tagaytay sandali.
Naroon po mga kaibigan, si Director Liza Agamata, ang ating co-anchor sa programang ito. Nasa Tagaytay at sila ho'y merong team building tungkol po sa change management. Director Agamata, magandang umaga po sa inyo. Director Agamata, teka, pipindutin ko pala dapat. Yes, ma'am. Good morning. Hello, good morning. Kumusta po dyan sa Tagaytay, ma'am? Magandang umaga sa iyo, Alan. Magandang umaga si Atty. Escalona, sa ating mga guests, mga presidential awardees natin. Mabuti naman ang nangyayari dito sa Tagaytay. Nandito kami upang sa ganun magkaroon ng tinatawag na strategic HR and OD workshop ang Civil Service Commission. Kasama namin ang assistant, ang commissioner na si Robert Martinez at ang bagong commissioner ng Civil Service Commission, si Commissioner Nieves Osorio. Kasama din namin ang mga assistant commissioners at lahat ng directors ng central office na bubuo na executive committee. Kasama rin ang regional director ng NCR at piling mga technical supervisors ng CSC. Ngayon siguro tatanungin na ating mga tagapakinig, lalo na ang mga taga-Civil Service Commission officials and employees natin, ano itong nagaganap sa Tagaytay ngayon. Ito po ay isang napakahalagang workshop, ika nga, na ito ay organized at funded ng PAROD DF, ang Philippine-Australia Human Resource Development Facility. Pinag-uusapan dito kung paano mapapaigi ng Civil Service Commission ang napakahalagang field ng human resource development. Hindi lang human resource, kundi strategic human resource. Nais naming tignan ng mga prinsipyo at mga konsepto kung paano maaayos ang bawat organisasyon sa buong birokrasya. Napakalaking mandato noon, Alan, no? Napakahirap kung titignan. Subalit, ika nga, ito na yung panahon, lalo na sa mga panahong ito ng ating mga government workers ay inspired na mapabuti ang serbisyo, no? Gawa ng improving hindi lang ang frontline service delivery, ang ating ekonomiya, ang ating mga HR policies. Kasi ang CSC, ang Central Personnel Agency ng Philippine government, kaya nga nandito nga kami upang sa ganon tignan itong mga HR, Human Resource Initiatives, no? Katulad ng performance management, competency, learning and development, among others, no? Napakahalaga nitong mga to, Alan, na bawat empleyado sa gobyerno ay dapat patuloy na magkaroon ng learning and development. Maayos ang mga skills, ang competencies, upang sa ganoon makapagsilbi ng maayos, no, sa ating mga mamamayan. 3 araw lang ito kung titingnan mo, subalit hitik ito sa mga maaari naming malaman. At ang importante dito, magkakaroon kami ng team building, no, ika nga, sa 3 araw, upang sa ganon kami sa Central Office ng Civil Service Commission, makapagtrabaho kami ng higit na mabilis, higit na maayos, para sa ganon itong mga tinatawag na HR initiatives ay talaga namang mai-pilot sa loob ng CSC at later on mai-cascade sa ating as much as possible majority ng ating mga opisina sa pamahalaan, Alan. Ayun. So, 3 araw pala yan na siksik sa mga activities, Director Agamata. Ma'am, maya-maya babalik tayo, ma'am, for more updates. At alam kong busy kayo dyan. At actually, oras pa ng seminar ninyo. At naabala namin, nahatak namin kayo sandali from the actual seminar just to be able to give us updates dito po sa programa. But by next Wednesday, we understand na siyempre magkakasama na tayo ulit dito sa studios, Director Agamata, ma'am. Yes, Alan, magkakasama-sama tayo muli sa susunod na Wednesday sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. Babalik na ako sa workshop. Okay, ma'am. Thank you po.
Si Director Liza Gamata po ng Civil Service Commission, ang ating nakaugnay. Nandun sila sa kanilang seminar workshop sa Tagaytay City. Maya-maya ho mga kaibigan, pag-uusapan naman natin itong isang batas na nagmamandato sa mga government agencies na kaagad na ilabas yung pong mga retirement benefits ng mga, siyempre, ng mga retirees. Ito ho yung Republic Act 10154. Sandali lang ho mga kaibigan, magpapakilala muna ang ating himpilan. Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide, sa Metro Manila, DZRB, Radyo ng Bayan, DZSR Sports Radio, DZRM, Radyo Magazine, DWBR-FM Business Radio, at Overseas Radio, Radyo Pilipinas, Radyo ng Bayan Luzon, DWBT Batanes, DWPE Tugigarao, DWFB Lawag, DZRK Tabuk, DWFR Bontoc, DZEQ Baguio, DZAG Agoo, DZMQ Dagupan, DWRS Ayub, DWLC Lucena, DWRB Naga, DZVC Virac, at DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo, DYES Borongan, DYSL Sogo, DYLL Iloilo, at DYMR Cebu. Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag, DXBN Butuan, DXRG Hingoo, DXIM Cagayan de Oro, DXSO Marawi, DXRP Davao, DXMR Zamboanga, DXSM Holo, DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide. Ito po ang PBS Radyo ng Bayan. Kami nasa 738 kHz sa inyong mga AM dial. Ang oras natin, 42 minutes na makalipas ang alas 11 ng umaga. Serbisyong Todo-Todo sa Radyo ng Bayan. Balik ko tayo sa Serbisyong Todo-Todo sa Radyo ng Bayan. At bago tayo nag-break, sabi ko pag-uusapan natin yung isang napakahalagang topic para ho sa mga empleyado ng gobyerno, lalo doon sa mga magre-retiro na o nagretiro na. O yan. Ito ho ay yung Republic Act number 10154. Mahaba-haba yung title Babanggitin ko yung title ng batas. An act requiring all government agencies to ensure the early release of the retirement pay, pensions, gratuities, and other benefits of retiring government employees. Yun. So batas na kapag yung retiree kukubra na ng kanyang mga benepisyo, dapat madali niyang makukuha. Yun ho yung batas na gumagarantiya doon. At syempre, makakausap po natin tungkol dyan, mga kaibigan, ang isa po sa mga abogado mula sa Office for Legal Affairs ng Civil Service Commission, very young lady lawyer, Attorney Jamaline Lacandazo Escalona. Attorney, good morning at welcome sa Serbisyong Todo-Todo. Good morning din sa iyo, Alan. Magandang umaga sa ating mga lingkod bayani at sa lahat ng tagapakinig ng Serbisyong Todo-Todo. Okay, pag sinabi natin, Attorney Escalona, na Republic Act 10154, ayan, ano ba yung, kumbaga, pag sinabing pinabibilis nito o minamandato nito ang lahat ng government agencies na huwag patagalin yung pagre-release ng mga benepisyo ng mga kawani ng gobyerno. Ma'am, please. Okay, tama yon. Layunin ng batas na ito na matanggap ng maaga ng ating mga retiring employees ang kanilang benepisyo. At sa pamamagitan nito ng pagpo-provide ng tinatawag nating periods of release. So maaga nilang nag-provide yung batas ng certain periods kung kailan nila dapat matanggap ang kanilang mga benepisyo. Periods of release. So ang ibig ba sabihin nito, Attorney, na for a specific benefit, halimbawa, nakatadhana doon sa batas na yon kung ilang working days o kung ilang linggo na within which dapat natanggap na nila yung particular na benepisyo na yon? Yes, tama. Oo. Sabi sa batas, kailangan matanggap ng empleyado ang retiring employee within 30 days from his retirement.
Within 30 days. Yes, at kung ang benepisyong ito ay magmumula sa GSIS, kailangan matanggap niya ito on his retirement day. On his retirement day. Yes. Halimbawa, magre-retiro si employee X bukas. Siyempre, bago naman siya magretiro, dapat inayos na niya yung mga papeles niya lahat, di ba, attorney? Ayun ang sinasabi sa batas. So, pagkasapit ng kanyang retirement date, makukuha na niya yung initial na benepisyo niya from GSIS. Ganun kabilis. Ganon. Yun ang sinasabi ng batas na ito. Ayan. Okay. So at least yung mga empleyado natin na nagre-retire from government service, hindi na, kumbaga, gone were those days na aangal sila. Ano ba naman yan? Hindi na nga ako makalakad ng maayos. Baka hindi ko na ma-enjoy yung aking retirement, yung mga benepisyo ko. Kailan ko pa kaya makukuha? Wala na yung ganun dapat, attorney, under this particular law, di ba? Yes, ayun ang minamandate ng batas na ito. Okay. So, halimbawa, yung GSIS requirement on the day itself of retirement ng empleyado, o ng retiree, yung other benefits within 30 days. Yes, within 30 days from his or her retirement. Ayun. At kung sakaling yung isang particular na ahensya ng pamahalaan ay hindi nakatugon dito, na wala namang pagkukulang sa bahagi ng empleyado na magre-retiro, may pananagutan. Yes, at isa yan sa mga basic feature ng batas na ito. Nag-provide ng administrative sanction ng batas, actually 6 months suspension to 1 year suspension. Mabigat, Oo. Mabigat? Oo. Para dun sa dun sa nakakos ng delay ng release ng benefits. Para dun sa ating mga responsible officers na hindi niya nagampanan ang kanyang tungkulin na nakasaad sa batas na ito. Ayun. So, kasama pala yun dun sa mga responsibilities ng ahensya, So, dapat talagang ipatupad to the letter yung mga provisions ng batas. Ngayon, merong nagtatanong dito at nagte-text, paano raw halimbawa kung ang isang empleyado ay na magre-retiro ay may pending case. Meron bang epekto ito doon sa pag-a-apply niya ng tinatawag na mga early retirement benefits, attorney? Okay, napapaloob sa batas na hindi mawi-withheld ang retirement benefits kahit may pending case, provided na tawag dyan, ito ay hindi nag-i-involve ng pecuniary liability. So, in other words, pwede lang ma-withheld ang ating retirement benefits kung ang pending case, ang outcome nito ay maaari siyang magbayad sa gobyerno ng certain sum of money at merong batas na nagsasabi na pwedeng i-withheld ang kanyang retirement benefits. So, only under those conditions or circumstances. But all others, hindi dapat ma-delay yung pagpapalabas ng benepisyo. Hindi legal para i-withheld yung pagre-release ng kanyang benepisyo. Okay. Of course, maraming mga dokumento na kailangang i-submit din o isaayos yung isang retiree, di ba? Batay dito sa batas na ito. By way of reminding din yung mga empleyado ng gobyerno na maaring magre-retiro na sa mga darating na mga buwan, ngayon pa lang dapat pinaghahandaan na nila yung mga dokumento, di ba? Ano-ano ba, attorney, yung mga dapat na i-submit ng isang retiree base dito sa itinatadhana ng batas na ito, Republic Act 10154? Okay, so yung batas, hindi niya in-specify kung ano yung mga dokumento na ito. Okay. Subalit sinasabi ng batas na kailangan at least 90 days before the retirement day na isubmit na ang lahat ng ito sa concerned agency. Kompletong dokumento. Pag hindi kompleto, edi mauurong yung periods of release. Yes, so ito yes. rin ang responsibilidad ng ating mga retiring employees na asikasuhin ng maaga ang kanilang mga dokumento for retirement. At napapaloob sa ating implementing rules and regulations kung ano itong mga responsibilidad. Kasi kakaiba itong batas na ito dito sa ating implementing rules, inilahad yung mga responsibilities hindi lang ng employer agency, pati na rin ng retiring employee mismo. Aha. Oo, so kumbaga, it takes two
para ma-successful implement itong batas na ito. Okay. Merong responsibilidad din ang retiring employee. Okay. So on the part of the employee, dapat 90 days bago yung retirement date mo, kumpleto na lahat ng mga dokumento na i-submit mo na. Oo, lilinawin ko lang yung 90 days. Yung 90 days, kailangan natanggap na nung concerned agency. For Okay. example, ng GSIS, Oo. o kaya ng Pag-ibig. Mm-mm. Ayon sa ating implementing rules, ang retiring employee, kailangan na isubmit niya na ang kumpleto mga dokumento 100 days Bago yung before retirement date. the retirement date. Okay. So mahalagang ma-fulfill niya yon para tumakbo rin sa tamang oras yung processing ng mga papeles niya, Yes, di ba? yes. Kasi baka mamaya, sinubmit mo 60 days bago ka mag-retire, pagkatapos sasabihin mo, naisubmit ko na, bakit ang tagal pa rin? May pagkukulang din on his part kung hindi niya maisubmit 100 days before his retirement date, di ba? Okay. At hindi dito mananagot yung ahensya. Kung sakasakaling ang pagkukulang ay sa kanya. Yan. So, ano yun, kung yung binabanggit mo kanina, attorney, dapat tulungan yun, di ba? Yes. On the part of the employee, on the part of the agency kung saan siya nagtatrabaho, at syempre yung iba pang mga ahensya ng gobyerno like GSIS, ano. Okay. So, kung sakaling, attorney, baka merong mga nakikinig sa atin na mga about to retire at may mga clarifications din at gustong makakuha ng iba pang mga detalye tungkol dito sa batas na ito, maaari bang ibigay mo ang telephone number ninyo kung sakaling gusto silang kumonsulta o kaya magtanong sa legal office, halimbawa ng Civil Service Commission, tungkol dito sa mga napakagandang batas, gumagarantiya ng on-time na release ng benepisyo ng lahat ng government retirees. Okay, para sa karagdagang mga katanungan, maaari kayong tumawag sa 951-2625. Yan ang telephone number ng Office for Legal Affairs. 951-2625. 2625. Attorney, salamat po na marami for joining us this morning. Thank you very much. Thank you. Yan po mga kaibigan, si Attorney Jamaline Lacandazo Escalona ng Civil Service Commission Office for Legal Affairs. Meron tayong 8 minutes bago sumapit ang alas 12 ng tanghali. Serbisyong todo-todo sa Radyo ng Bayan. Mga kaibigan, sa puntong ito, tayo ho ay makikipag-ugnayan naman sa Region 1. Region 1 dyan sa Norte. At ang makakaugnay ho natin ay ang Regional Director ng Civil Service Commission dyan po sa Region 1. Makikibalita tayo sa kanilang implementasyon ng ARTA, Anti-Red Tape Act. Partikular yung kanilang ARTA Watch dyan po sa Region 1. Kasama natin Director Nelson Sarmiento ng Civil Service Commission, Region 1. Good morning po, Director Sarmiento. Good morning, sir. Good morning, ha. Yes, sir. Tayo po ay live nationwide sa Radyo ng Bayan. Balitaan nyo naman ang ating mga taga-subaybay, sir, tungkol po sa implementation o sa inyong ARTA Watch. Diyan po sa Region 1, sir. Yes, sir. Okay. Hello. Okay. Ano pong mga update insofar as the implementation of the ARTA Watch dyan sa inyong rehiyon, Director Sarmiento, sir? Yeah, good morning. Ang ating ARTA Watch program ay tuloy-tuloy na ginawa natin. Particularly, ang update natin for this first quarter, marami na tayong mga ahensya na conduct yung ARTA Watch. Kasama na yun mga local government units natin. May mga national government agencies tayo na undergo na ng ARTA Watch, mga government-owned or controlled corporations, at may ilang water districts din. Water districts. Ayun, okay. So Yes, sir. Yes, sir. napakarami na palang mga government agencies din na tinutukan ng gustong Civil Service Commission sa Region 1. Opo, sir. Pwede bang mag-name kayo ng ilang mga ahensya na kumbaga naging napakahusay ang pagtugon sa mga provisions ng Anti-Red Tape Act? Director Sarmiento, sir, please. Yes. Siguro ang isang notable na naging implementer ng ating Anti-Red Tape Act, Opo. yung LTO Urdaneta City.
ito ay notable kasi hindi lang ito pumasa sa ArtaWatch, sa report card survey, kasi ang kanyang nakuwang grade is Seal of Excellence. Ibig sabihin, umabot na 90% sa grado, kaya binigyan siya ng Civil Service Commission ng Seal of Excellence. Ayun. So, Pumunta no less ang Assistant Commissioner to award the Seal of Excellence for the LTO or the District Office. Ayun. So, congratulations sa LTO Urdaneta District Office. Nakakuha ng Seal of Excellence. Kaugnay ng ArtaWatch ng Civil Service Commission. Napakahirap pa naman ng trabaho ng LTO, no? Pagka ganyan, lalo na pag... Totoo yan, sir. Nagbago na talaga yung serbisyo ng gobyerno, of course, particularly yung LTO District Office natin, kasi ang perception noon is maraming mga fixers eh. Oo. Kumbaga, wala na lahat ng mga yan, Direktor. Nawala na because of the intensified campaign natin through the report card survey and the ArtaWatch. Ayun, okay. Nako, Director Sarmiento, sir, salamat po sa mga updates na galing sa inyo dyan sa Region 1 ang ating pong talakayan this morning. Ang inyo pong mga updates ay napakinggan din maliban po sa Radyo ng Bayan dito sa Mega Manila. Tayo ay napakinggan din sa DZAG, Radyo ng Bayan, Agoo, La Union, at dyan din sa DZMQ, Radyo ng Bayan sa Dagupan, Lalawigan ng Pangasinan. Director Sarmiento, sir, salamat po ng marami for joining us this morning. Maraming salamat po at magandang umaga po. Good morning, sir. Mga kaibigan, Director Nelson Sarmiento ng Civil Service Commission, Region 1. Diyan po sa Northern Luzon. Meron ho tayong 4 na minuto na lang bago sumapit ang alas 12 ng tanghali. Serbisyong todo-todo sa Radyo ng Bayan. Mamaya alas 12 ng tanghali sa inyo pong kalipunan ng mga mainit na balita mula sa PBS News Center. Iatid sa atin yan ni Mr. Edgar Alan Satira. Sa natitirang 3 minuto ng ating hong paglilingkod bayan this morning, subukan nating makaugnay muli si Director Luisa Agamata at baka meron siyang mga pahabol na mensahe sa ating mga taga-subaybay. Siya po ngayon ay isa sa mga dumadalo o baka nga nag-facilitate pa dyan po sa sa seminar nila sa Tagaytay City. Seminar at team building tungkol dyan sa change management. We have 2.5 minutes bago sumapit ang alas 12 ng tanghali. At ito, maswerte tayo. Nahatak uli from the conference si Director Agamata para sa kanyang mga pahabol na mensahe rin sa ating mga taga-subaybay. Director Liza, good morning po ulit, ma'am. Hi, good morning muli, Alan, at sa ating mga tagapakinig. Salamat kay Director Sarmiento sa kanyang phone patch tungkol sa ArtaWatch sa kanyang rehiyon. Naku, nandito pa rin kami, Alan, sa Tagaytay, katulad ng nasabi ko nila, kasama ang mga komisyon, ang Executive Committee upang pag-usapan kung paano may papag-ibayo nga ng Civil Service Commission ng Strategic Human Resource and Organizational Development para sa amin at para sa bürokrasya. So, maraming salamat sa iyo, Alan, sa pagtawag niyo muli sa akin. Nais ko lang magpasalamat sa ating mga tagapakinig, sa ating mga guests, kay Attorney Escalona din, sa ating mga presidential awardees, kay Dita May, at kami nga dito ay patuloy na nag-uusap-usap at ibabalita natin sa kanila next week kung ano yung kahihinatnan nitong workshop at team building sa HRNOD dito sa Tagaytay. Nais nating anyayahan muli ang ating mga tagapakinig, Alan, na sana next week ay mag-tune in ulit sila sa serbisyong todo-todo. Okay, ma'am. Thank you. And next Wednesday, sama-sama pa tayo ulit dito pa rin sa serbisyong todo-todo sa Radyo ng Bayan. Thank you so much, Director Agamata. Thank you. Good morning po. Okay, si Director Agamata, live and direct from Tagaytay City. At sa puntong ito, kami po ay pansamantalang magpapaalam na naman. Maraming salamat po sa inyong pagtutok dito pa rin sa serbisyong todo-todo sa
Radyo ng Bayan. Tayo ay magkarinigan ulit next Wednesday, 11 a.m. to 12 noon. Ito po, si Alan Alianige. Muling sumainyo ang Serbisyong Todo-Todo sa Radyo ng Bayan. Programang tumatalakay sa mga usapin para sa mga lingkod bayan at mga Antabayanan po ang balita alas 12. Ang oras sa buong Pilipinas.